Sa isang matahimik na kalsada sa Antipolo City, Rizal, nakatayo ang isang ordinaryong panaderia. Araw-araw itong binabalik-balikan ng mga kapitbahay, hindi lang dahil sa malambot na tinapay, kundi dahil sa mababait na trabahador na palaging may ngiti sa mukha. Ngunit isang umaga, ang amoy ng bagong lutong pandesal ay biglang nawala, isang eksenang hindi malilimutan ng mga awtoridad, ng buong barangay at ng buong bansa. Ito ang kwento ng Antipolo Massacre, isang madilim na kabanata ng krimen na hanggang ngayon ay patuloy pa ring inuungkat ng publiko. April 22, 2025, sa loob ng J&B Malunggay Bakery sa Kupang, Antipolo City. 7 mga panadero ang natagpuang wala ng buhay. Ang mga biktima ay kinilala sa pangalang Joan Villegas, Romel Villegas, Rodel Villegas, Joseph Villegas, Roel Sabala, Leo Versosa, at Miko Reyes. 2 sa kanila ay menor de edad pa. Sila ay natagpuan sa kanilang mga tulugan, tila hindi man lang nakalaban. Maayos ang kanilang pagkakahiga, para bang natutulog pero walang gising na kasunod. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng munting salo-salo sa gabi bago ang trahedya. Birthday umano ng may-ari ng bakery na isang lalaking kinilalang si Bogart Ramirez, isang 32 anyos. Masayain daw umano si Bogart, mabait sa mga trabahador, kaya't walang nakaramdam ng anumang kakaiba, nang imbitahan niya ang kanyang mga kasamahan sa isang simpleng inuman. Pero pagkatapos ng gabing iyon, 7 sa kanila ang hindi na nagising. Alas 11 pa ng gabi umano ay may humihingi na ng tulong pero walang nakarating, at umaga na lamang ito nalaman ng sitio chairman at rescue team. Nang dumating ang mga awtoridad, walang senyales ng sapilitang pagpasok. Walang nakawan, walang bakas ng labang pisikal. Kaya't lumalim ang tanong, sino ang may gawa at bakit? Sa hindi inaasahang pag-ikot ng kwento, personal na sumuko si Bogart Ramirez sa Camp Crame kaya naaresto agad. Inamin niyang siya raw ang may responsable sa trahedya at naisipan na lamang nito na sumuko sa otoridad dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Ayon kay Ramirez, nagawa niya raw umano yun dahil narinig niyang may binabalak ang kanyang mga kasamahan, na patagilid siyang papatayin habang natutulog, upang magmukhang nawalan siya ng buhay dahil sa pagkabangungot, at makuha ang kontrol sa bakery. Dahil sa takot at galit, naisipan niya raw silang unahan. Hindi naman kambansido ang mga otoridad, sa kwento ni Ramirez at paanong 7 ang kalaban pero niwala siyang galos na natamo sa katawan. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, bago mangyari ang trahedya ay meron na umanong risk na nagkakahati na sila in terms of direksyon ng kanilang binuong kumpanya o yung negosyo. Si Ramirez umano ang nagbibigay finance sa kanilang negosyo, pero hindi siya ang master baker dito, kundi ang kanilang kapatid o kamag-anak. Si Ramirez umano lahat ng may hawak ng financial status at pamamalakad sa kanilang negosyo. At ayon pa sa investigasyon, nagkaroon na umano sila ng alitan na parang may plano na raw umano sila Ramirez na humiwalay o separate sa kanilang negosyo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ayon sa mga witnesses, wala raw umano silang ibang nakitang kasamahan nila sa gabing iyon, at sila lang ang nag-inuman. Para sa malaliman pang investigasyon, nag-request na umano ang mga otoridad ng toxicology para ipa-examine ang dugo ng mga nasawing biktima, upang malaman kung may halong kemikal o pampatulog yung ininom nila maliban doon sa alak. Ang J&B Bakery ngayon ay sarado. Tahimik ang kalsadang dati puno ng amoy ng tinapay at tawanan. Ang naiwan ay mga katanungan, lungkot, at mga pamilyang naghahanap ng hustisya. Ito ang kwento ng Antipolo Massacre. Isang paalala na ang kadiliman ay maaaring nagkukubli kahit sa mga lugar na akala natin ay ligtas. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagkabahala sa komunidad, at patuloy ang paghahanap ng hustisya para sa mga biktima.